Yes, hello, good morning mga boys. Welcome once again dito sa ating munting channel. Medyo matagal na panahon din tayo hindi labas ng bagong content. But latest update dito sa ating backyard, we'll just show you yung ating naging breeding, yung last season. Ito yung late born. So, open born actually. Marami tayong naging mga sisiyo. At first, nagkaroon tayo ng more than 50 heads, and then it turns out nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng sakit, and then ito nasa sa 50 heads na lang sila. So, ito yung naging problema natin mga boys. It really pays to administer yung vaccination kasi yung 50 heads natin ngayon talagang infected na din sila. So mostly tinamaan na din ng sakit. So, hindi talaga kayanin despite na yung maintenance and cleanliness dito sa ating backyard. Hindi din talaga guaranteed na yung may spare yung ating mga alagang mga nokis sa sakit na dala ng panahon. So, ayun, may mga nauna tayong mga batches na i-coordinate natin. Mostly sa kanila is white. Natutuwa naman ako dito sa white kasi yun nga, karamihan sa binibigay is yung mga lalaki, yung male. So, siguro out of 10, isa lang yung female, isa lang yung inahin na inibigay. Mostly lalaki na. So, yun, na-record natin sila. May mga ilan-ilan pa rin tayo itong natitira sa unang batch natin. But ito yung pinaka-focus natin mga boys, yung ating mga naging result ng ating last breeding. So karamihan sa kanila ay talagang dinaanan at pinagdadaanan pa rin yung sipon, halak. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Although nag-administer na nga din tayo ng mga antibiotics, ng mga injectables. So ito yung isang strategy natin na inaasahan din natin na magbibigay ng temporaring yung kalunasan doon sa bakterya na dumapo sa ating backyard. So, after na nag-administer tayo ng mga antibiotics, ng mga injectables, tinatry din natin na yung mga external parasites sa delousing, sa pamamaraan ng delousing o pagpapaligo, ay baka mapa-improve yung kanilang health condition. So, ginawa natin, itong mga sisiyo na nasa range, papaliguan din natin sila ng mga available na shampoo para at least yung mga sipon-sipon na naiiwan sa kanilang pakpak or balikat. Kasi usually, di ba, pag yung may sipon yung ating mga sisiyo, palagi silang kinakamot sa kanilang balikat. So usually naiiwan yung bacteria na yan. Andyan lang dala-dala nila. So siguro one way of eliminating yung bacteria na dala-dala nila is to delousing. So pagpapaligo tayo ng ating mga sisiyo. Yung mga naging epekto niya mga boys, halos yung buntot niya, minsan karamihan, na hindi naman lahat, pero mostly nagpapaling siya lang yung tumatagilid. Yun ang nakita kong medyo siguro nagiging mahina na talaga yung ng ating mga sisiyo. So hopefully dito sa pagpapaligo natin, magdulot din ng medyo ginhawa sa kanila. Okay, ma-refresh din sila. So yun, pag nakikita nyo, tinatanggalan ko ng sipon kasi may sipon pa talaga. So ibibilad natin sa araw para at least in a few moments or hours, mag-dry up agad sila at makabalik sa dati nilang sistema. So disclaimer lang natin mga boys, na walang na-harm dito sa ating ginagawang pagpapaligo. Delousing is a natural way of making sure that our chickens is in good condition. So yun, pinapaliguan natin para at least ma-refresh yung ating mga sisiyo. And after which, ibibilad sa araw para mag-dry up sila, and then ibabalik natin sila sa range area. So ito lang yung naging setup natin na somehow baka maipa-improve pala natin yung kanilang health condition kasi nga they are already under stress because of suffering from sickness like yung sipon, yung halak,
na hindi natin na contain from the early stage pa lang ng kanilang pagkakasakit. Sayang mga buboys talaga. Normally kasi nagbibigay naman tayo ng vaccinations kasi last breeding season natin nagbigay tayo ng vaccination talaga as part ng ating pag-breed. However, itong naging next season natin, na-try natin, hindi kasi sila magkakasabay-sabay. Although I thought hindi talaga magiging successful yung breeding natin. Kasi nga, pa-konti-konti yung binibigay na mga eggs atin, hindi ata na i-condition yung ating mga brood stag and brood hen. So, hindi ganun karami. As in, sabay-sabay. So, from that point, na-discourage tayo na magbigay ng vaccination. But I realize again, lesson learned again na even na hindi magkakasabay-kasabay sa laki, it really pays to administer and schedule vaccination para it will save a lot of money in terms of addressing yung sickness later on. Kasi pag mapapansin nyo, although nakatipid nga tayo doon sa vaccination natin, kasi isang factor na nakakapag-discourage sa atin yung vaccination is yung minimal na heads lang naman, tapos nasasayangan tayo ng mga vaccine kasi usually yung vaccine is good for at least mga 100 heads. Pag minimal, like yung backyard lang tayo, minsan pagkakunti yung ating mga chicken, yun na nakakapag-discourage sa atin na to administer vaccination. But later on, as they grow at tinamaan ng sakit, mas nagiging mas magastos para sa atin na i-contain yung sickness nila kasi mas mahal na yung gamot na ibinibigay natin individually. So, and not just that, nagsasuffer din yung kanilang growth. So usually nag-stop yung growth ng chicken natin. Kaya pag mapapansin nyo, ito ay nasa age na nasa 3 months plus. Going 4 months na sila, pero pag makikita nyo, parang sisiw pa din. So parang na-stop yung kanilang growth. Usually sa mga big farm, dini-discharge na. Pero sa atin dito, tinatsagaan pa din natin na hopefully baka maka-recover. So ito yung mga breeding materials natin mga buboys. Naghihinayang tayo kasi nakapag-acquire tayo ng Golden Boy doon kay Red Game Farm. Tapos hindi natin nakapitalize yung naging result niya. Siguro much improve later dito sa ating breeding. Thank you again for watching mga buboys, and we will see you again sa ating mga next videos. So medyo malungkot yung ating farm, yung ating backyard. Pero farming must go on. Yan ang hilig natin. Medyo tinama lang tayo ngayon ng mga sickness ng ating mga pullets and cockerels. So medyo challenging yung weather na nagdaang panahon, yung dumaan na panahon, yung mga nagdaang panahon. Kaya inabot tayo, especially na wala tayong masyadong vaccination, no? So but the same, kung hindi man tayo naging successful ngayon ng ating breeding, church to experience, and probably by the next season we will do it again much better than comparison ngayon. Okay, so but nevertheless, yung breeding must still go on, right? Passion is still passion no matter what. Okay, so keep on cocking mga boys, and we'll see you again sa ating mga next videos. Bye, ingat.